Let's try to solve this problem. So this is about resultant. Okay, so let's read the problem first. The resultant of a certain system of forces has the x and y components shown in the figure. So ito yung figure natin. And ito yung x component ni resultant. So this is 300 pound to the right. And then ito yung y component ni resultant, 480 pound upward. Okay? So what we are asked to determine here is to determine the components of this resultant with respect to n and t axis rotated 30 degrees counterclockwise relative to the x and y axis. No, so yung binabanggit na n and t axis ay ito. So ito yung n axis, rotated siya ng 30 degrees counterclockwise from the x axis. And then yung t-axis naman natin, ganun din, rotated 30 degrees counterclockwise from the y-axis. So itong mga axis ngayon na ito, this will serve as our reference axis para dun sa pinapakuha na components ni resultant. No, again, ang pinapa-determine is yung n and t components nung resultant natin. So, para magawa natin yun, ang una nating gawin is kunin natin yung n and t component nung ry tsaka nung rx. Tapos katulad lang din ng ginagawa natin, no? Pagsamasamahin mo lang yung n components nung lahat ng forces para dun sa n component nung resultant. And then, pagsamasamahin mo yung t component nung lahat ng forces, okay, para naman dun sa t component nung resultant. Okay, so umpisahan natin dito kay ry. Okay, sige. So again, ang gagawin ko dito, kukunin ko yung kanyang n component. So ang mo dito, tingnan mo dito, yung n at saka t axis, yan na yung magiging reference axis mo. So kumbaga parang yan na yung x at y mo, no, in this case. So yung magiging n component ni ry ay ito. Ayan. And then, yung magiging, niya naman, t component ay ito. Okay? So, of course, may pa rin dyan. May mabubuo pa rin na rectangle. So, kumbaga, parang pa rin yan. Rectangular components pa din, no? Ayan. Sige. So, dito, pangalanan ko to na no? Ito yung R, Y, N component. Ito naman yung R, Y, T component. No? So, para makuha mo yung mga component na yan, ang mangyayari dito, again, yung n-axis will serve as your x-axis, parang ganun. And then, yung t-axis mo, ito na yung magsaserve as your vertical axis. So, ngayon, yung angle natin actually, na 30 degrees, this is measured from the vertical axis. So, sa pagkuha ng RYN, so ano lang ito, ito actually ay 480 sine 30 degrees lang. So, instead na cosine, dapat siya ay sine, no? Kasi from the vertical yung angle niya. So, pwede natin siyang isulat. Isulat ko na dito, no, na yung RYN natin, siya ay 480, okay, sine ng 30 degrees. And then, yung RYT naman natin, siya naman ngayon ay 480 cosine. 480 cosine 30 degrees. Para yan kay RY. Ganon din yung gawin mo kay RX. No? So, kukunin mo rin yung kaniyang N and T component. So, to do that, gamit tayo ng ibang kulay. Okay, let's say, ito na lang, purple. Okay, para dun sa RX natin, yung kanyang N component ay ito. So, syempre, along yan sa N axis. And then, yung kanya namang T component, syempre, along yan sa T axis. So, ito yun. Ayan. So, again, may mabubuong rectangle dyan. Okay. So, this time, no, yung 30 degrees naman natin na angle, siya ay measured from the horizontal axis, no, which is yung N, yung tinitake natin ngayon na horizontal axis. Okay? Sige. So, yung pagkuha bale nung, let's say, RYN niya, yan ngayon ay ang Rx ay 300 so 300 cosine 30 degrees. Since ang angle from the horizontal na, no? Sige. Tapos ito namang T component, ito ay RYT.
Okay, ito naman ay 300 sine 30 degrees. So, ayan na. Nailagay na natin yung N and T components nung mga forces natin. So, pwede na natin i-calculate yung components or N and T components ng resultant natin. So, para dun sa N component ni resultant, okay, so i-sum up lang natin yung lahat ng N component na forces. Okay? And then, ang sign convention natin dito, let's say lahat ng mga pakanan yung positive. So, solving for Rn, okay? So, yung Ryn muna, siya ay pakanan. So, yan ay 480 sine 30 degrees. At yan ay pakanan, so positive. And then, yung mali pala yung pangalan ko kanina. Okay? Sorry. Sa halip na ito ay Ry, ito ay Rx. Rx, sorry. So, this is Rx. Yan, Rx to then Rx. Okay. Sige, balik tayo. So, 480 sine 30 pakanan. Yung Rxn naman, siya ay 300 cosine 30 degrees. Tapos, pakanan din siya. So, positive din to. So, yung Rn natin, or normal, or N component, okay, nung ating resultant, pindot natin sa calcu. This is 480 sine 30, okay, plus 300 cosine 30. Ayan. So, this is 499.80762. Okay, the unit for this is pound. So, this is already the N component, okay, nung resultant natin. Now, for the T component, so that will be RT. And then, this will just be equal to the summation of the T component of the forces natin. And then, ang sign convention natin, let's say, yung mga pataas yung positive. So, solving for RT, unahin natin si RYT. So, siya ay 480 cosine 30 degrees. Pataas siya, so positive. And then, yung RXT naman, siya ay pababa. So, negative 300 sine 30 degrees. So, para dun sa ating RT, okay, pindot natin sa calcu. So, this is 480. Ito, palitan ko na lang to ng cosine. And then, take note, minus yan ha. Baka hindi mo mapalitan. 300, sine 30. Okay, press equal. Okay, ang lalabas ngayon ay 265.69219 pound. Okay, so this is already the T component of the resultant. So these are already the answers. These are the components of the resultant with respect to N and T axis. Okay, that's it.